Kapag tagtipid at walang budget para mag-solo living, practical na mag-bed space muna o maghanap ng kahati sa renta. Pero paano kung sakit pala ng ulo ang hatid ng iyong roomie? Yan ang problemang idinulog sa atin sa Payong Kapatid. Ang sabi ng ating letter sender, Dear Chiki, ako si Renzel, 25 years old. Kasama ko sa bahay ang college best friend ko. Wala naman kaming problema sa hatian ng bills dahil pareho kaming may magandang trabaho. Pero napapansin ko na hindi siya masinop sa bahay. Tuwing uuwi ako galing trabaho, nakatambak ang maruming hugasin sa lababo namin. Pati sariling damit niya hindi niya matiklop at mailagay sa cabinet. Kahit pagod ako sa trabaho at biyahe, napipilitan akong saluhin siya sa mga gawaing bahay. Sinubukan ko siyang kausapin ng maayos pero wala pa rin nangyari. Ayos lang po ba kung lumipat na lang ako ng ibang apartment nang hindi siya kasama? Nagmamahal, Renzel K. Renzel! Nako, parang ang dami niyo siguro mga ganyan, ano? Yung mga bata ngayon talagang upwardly mobile, naghahanap na gusto nilang nakasolo, pero kailangan kung minsan may roommate. Ikaw ba masinop o makalat? Makalat ako, ma'am. Ako talaga yung makalat. Parang organized chaos ako. Hindi naman ako makalat na makalat, pero gusto ko sana na yung space ko lang. Kaya hindi ako pwedeng magkaroon ng roommate na ayaw ng ganon. Kasi dati noon, kami ni Angel, Luxin, best friend ko siya, tuwing nagbabiyahe kami outside of the country para sa trabaho, siya naman yung masinop. Pero kasi nagko-compliment kaming dalawa kasi siya, gusto niya yung nagliligpit. So, gusto niya akong kasama kasi may nililigpit siya. So, I think nasa pag-uusap. Pero, Mami, ang tanong ko sa'yo, kasi pagka ganyan, di ba, lagi ko kasi tinuturuan si Cal na, Kali, pag may gusto kang sabihin, huwag kang mahiyang magsabi. Kasi minsan, nagsasuffer ka na on the inside, kagaya ni Renzel, hindi niya pa masabi, is it a Filipino trait na magkahiyaan, kahit na hirap ka na, tiisin mo? Parang ganon. Although, sabi naman niya sa kanyang sulat na nag-usap na sila. Pero baka rin nahihiya din siya. Di ba kasi sabi niya parang sa dulo ng sulat ay okay lang ba na lumipat ako? Di ba isipin mo parang hirap na siya pero nahihiya pa siya dun sa makalat niyang roommate. May payo tayo dyan. Pero bago yon, gusto ko malaman, ikaw ba masinop, malinis sa gamit o makalat din? Makalat din ako. So, I think kailangan din maghanap ng partner na mahilig magligpit, no? Yun. Siguro yun ang parang namulat tayo sa isang bagay na kailangan nating tanggapin. Ito yung unang-unang point ko na iba-iba talaga ang tao. Meron talagang yung likas na masinop at maayos at meron ding hindi masyado. Yung clay go, sinasabi clean as you go. Yung iba, yan ang mantra nila, di ba? Pero yung iba, katulad ko, pareho yata tayong tatlo, parang ipunin ko na lang bago ako magligpit ulit. Kasi meron pa ako ibang gustong gawin sa oras ko, di ba? So, yun ang unang aking payo, no? Tandaan natin na iba-iba ang tao. Oo. Baka iba't iba din yung seasons natin, Mami Chiki. Kasi for example, dati, as in, mas makalat talaga ako. Ngayon, mas organized ng slight. Diba? Kumbaga, may natutunan naman ako, may development din, di ba? Ayun, meron nga, tsaka meron magagawa rin. Baka nag-e-evolve din tayo. Susunod ko nga na payo na lagyan ng structure. Kasi kung minsan naman ang tao, kailangan lang ng structure, kailangan lang ng schedule, halimbawa. Pwedeng yun ang pag-usapan ninyo. Di ba? Kung si Kali, isang tao na masinop siya, yung kasama niya hindi. Baka mag-offer ka ng mga pwedeng gawin. Kung minsan lang kasi, kaya natin, wala tayong sinusunod na patakaran o na rules. Kung nandun, baka mas madali na sundan, di ba? At pangatlo, yung sinabi mo, Dimples, talagang kahit sa anong klaseng samahan, hindi na yan iba sa mga nag-aasawa at nagsasama, di ba? Kahit anong gawin mo, kailangan talaga magkompromiso. So, isipin niyo siguro, si Renzel, isipin mo, ano ba yung pwede mong gawin? Saan ka pwede mag-compromise? Halimbawa, pwede mo bang sabihin, sige, since wala yatang pag-asa na ikaw ang maghuhugas ng pinggan, ikaw na lang yung maglabas ng basura. Ako na lang yung lagi maghuhugas ng pinggan. Para hindi na rin ako aasa. Ikaw na lang sa ibang bagay. Di ba? O mag-vacuum ka sa weekend. Di ba? Ako na lang mag-fold ng mga damit mo araw-araw. Or either that, o yung kabila naman, yung kanyang kasama, mag-adjust ka rin. Nakikita ko nahihirapan ka, Renzel, sige, sisikapin ko na kahit every other day, sanay na every day na sisiguraduhin ko na magpo-fold ako ng mga gamit ko kasi inaalala kita. So, parang yun lang, kailangan lang talaga ng compromise. At the end of the day, kung talaga hindi kaya, hindi naman kayo kasal, meron ka naman din freedom, Renzel, na maghanap na rin ng mas babagay sa iyo. Na respeto lang dahil iba-iba nga talaga ang tao. Tama. Yan.
Thank you, Agree. Renzel. Maraming salamat sa iyong sulat. At sana meron kayong napulot kahit konti. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.